Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At isa na naman tatalakayin natin ang tungkol dito sa nagkaharap na ang biktima na nagkakarito na nagngangalang ano ba to? Si Crispin Villamor at ang kapatid ni Pokwang na si Carlos Subong, mga kaplastik. Siya yung suspect sa nagba-viral video about dun sa pambabatok at pagmumura at the same time pagbabanta kay Mr. Crispin Villamor na isang pobreng nilalang. So bago ang lahat, mga kaplastik, ay magtungo tayo sa sagutan between the mayor of the Bicol at ni Pokwang, mga kaplastik. Sabi dito sa article o sa post ng News 5, hindi raw binabaliwala ng Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang banta ng aktres na si Marieta Pokwang Subong sa pagsampa ng mga kasong cyber libel at cyberbullying laban sa kanya. Kasunod ito ng pahiwatig ni Pokwang na sasampahan niya ng kaso ang isang mambabatas mula sa Bicol na nagpakalat umano ng larawan ng kanilang pamilya kasama ang kapatid niyang si Carlos Subong na nananakit sa isang magkakariton. There's no one else, Miss Subong, could be alluding to except me, as I have been consistently speaking on road abuse issues, including the e-bike ban and the present road rage incident. I therefore respond to her remarks directly and squarely, saad ni Representative Ridon. Sinusupong ako ng sinus. It is untrue that photographs of Miss Subong entire family were posted online. What were posted were photographs of Carlos Subong, the individual involved in incident whose actions constitute grave threats, physical injury, and child abuse against Crispin Villamor and his daughter. Git pa niya. At yun, nagkasagutan na nga po ang dalawa na si Pokwang na nagngangalan sa personal na buhay si Marieta Subong versus sa Bicol Saro Party List Representative Terry Subong. Diba? So baga, ika-counter niya ang kaso ni Pokwang laban dito sa kanya. Baga kasi para daw na-offend si Pokwang sa nangyari dahil involved daw na damay raw di umano ang mga kamag-anak sa social media. So wala namang pruweba at wala pa ako nakikita na actual na post na nadamay ang pamilya ni Pokwang. Allegedly is accusation that Mr. Terry Ridon allegedly posted with her family in their photos. So panoorin natin yung nagkaharap na ang dalawang magkabiling panig na si Carlos Subong at si Crispin Villamor. At ano po ang mga naging reaksyon ng dalawa sa LTO at ano ang naging resulta. Panoorin natin yung video. Ang pwesto, sinuduwa po yung mga gamit eh. Pag-uwi ko po, yung habang yung anak ko po nakasaunahan po siya eh. Hindi ko na po kasi may tulak ng karton eh, sobrang bigat eh. Bali ang anak ko po, binaba ko na lang, bali ginawa niya po isang tulak-tulak. Siya po yung nasa unahan. Tapos po, siya po, hindi po siya humihinto eh. Kaya kita na po, ewan ko po kung ano po siya na, nakain po siya. Bali po yung bumanggala lang po. Saka lang po siya parang nagising na ganito sa kanila po nakita. Buti po, inawi ko po yung anak ko. Hindi ko po inawi.
nasa nabangga niya po. Mr. Subo, ano ang masasabi mo sa ginawa? Sa tanong ko lang po, pag kano ko po, nagulat na lang po ako, nagkasalubong po kami. Based po sa, sa video po, inaamin ko po yung pagkakamali ko na nasaktan ko po siya, wala pong ano doon, inaamin ko po, sa taos puso po. At tinanong po na hindi na po mangyayari in the future. Kung saan mangyayari po yan, ako na po mismo ang pag-hit para i-review ko po yung lisensya ko po. Wala ka namang karapatang magsabi nun. Ang best. Gago ka, ano? Marami kang nasabing po dito sa interview, mga kaplastik. Carlos. At umabot yata ng po 11 hanggang 15 na po sa bawat iyong statement. Parang ang bait mo yata dyan, mga kaplastik. At hindi ka nga nag-apologize sa harap mismo ng biktima. Para bang mas natatakot ka lang sa LTO kaysa sa pobreng nilalang. Diba? Parang yun ang nakikita ko sa video na yan eh. Kaya kailangan talaga i-revoke ang kanyang lisensya. At the same time, inspeksyonin niya ng LTO kung meron pang armas to. Kasi nga sabi nga doon sa video ay papatayin niya dong mag-ama. So, meaning, meron talagang intensyon na gawin niya yon kung walang nag-video, mga kaplastik. So sana makita ng LTO, imbestigahan na baka mayroon pong armas tong taong to. Diba? Sabi sa comment, mga kaplastik, bakit bird? Kaya nga eh, patas silang may bird. Pero sa ibang istasyon, nakita na yung mukha ng biktima. Pero yung bida nating si Carlos ay hindi nakikita. Sabi nga ni York de Guzman, ang bait ha. Puro opo ang naririnig ko. Actually, na-count ko siya eh. Parang 11 yata yung opo yung sinasabi niya. 11 or 15 na po. Pero yung paggalang niya ng po, para sa LTO yon, hindi para kay Crispin. Diba? Hindi para kay pobre yon. Para yon kay LTO. Kasi nga takot siya sa pagkawala ng lisensya niya. Baga, alam mo naman dito sa Pilipinas eh, kailangan munang investigation pag mayaman yung nadedeyado. Pero pag mahirap yan, baka kung halimbawa, let's say sabihin natin kung si Crispin Villamor ang naging suspect dito sa viral video na ito, walang pasubali, kulong agad yan, mga kaplastik. At syempre, may artista na kasama sa buhay itong si Carlos ay talagang interview pa na parang may kasama pang spoon feeding treatment na para bagang kailangan mo mag-ingat sa iyong sagot dahil tatanungin kita in the nice way para hindi ka madeyado sa interview. Parang ganun yung nangyayari, mga kaplastik, kasi mayaman eh. May impluwensya eh. At sabi nga ni Pokwang doon sa recent content ko na ang sabi niya doon ay naareglo na po. Naayos na po yung alitan ng dalawa sa pamamagitan ni Mayor Junjun Inares. Nagpapasalamat po siya doon kasi nga nagawan niya ng paraan. Diba? So ito yung interview ni Marcos Lacanilaw regarding dito sa nangyari. Kitang-kita mo na kasi actually yun nga sa hearing kailangan malaman mo na yung kabilang panig tapos doon sa kabilang panig pero Okay na po kayo? okay. Oo. Na hinayaan ko magpaliwanag yung magkabila.
Pero nakita ko doon at yung mga kasamahan natin na talagang merong pagmamalabis, merong abusong nangyari. Kitang-kita natin doon kasi ang babaw ng katwiran niya na nung makasalubong niya yung mag-ama, akala niya tinamaan yung sasakyan niya, hindi pala tinamaan, bumaba siya, pinagmumura niya yung mag-ama. So tinakot pa, may threat pa siya na papatay niya yung tatay sa harap ng bata. Ganun niya sinabi. So ano ito, talagang may grounds yung ginawa niya. So sa ngayon, kumpiskado na yung driver's license niya. Hindi lang yan. Sinasabi ko nga sa kanya, Hindi lang yan mga kaplastik. Marcos Lacalinaw, imbestigahan niyo po yung kanyang sasakyan kung may nakatago pong armas o baril yan. Dahil sabi nga niya sa mag-ama, papatayin daw niya yung mag-ama na si Crispin Villamor. So that means kung pumalagtong si Crispin during the commotion, ay may possibility na may ilalabas siyang armas. Kasi ganun din at ganun ang nangyayari. Yung nangyari before is sa Mambugan. Kung naalala niyo po yun. Na nanlaban yung driver dahil kinuyog siya ng mga rider. Kung natatandaan niyo yun. Na kung saan, nung kinuyog siya ng mga rider, hindi na nakapalag ang driver ng pickup din yun eh. Alam ko pickup o something Estrada ba yun? Sobrang inis niya dahil pinagtulungan na siya, kumuha lang yata ng baril. Unfortunately, nakapatay siya ng rider at the same time napuruan din niya yung kanyang kasama na babae na tinamaan yata sa bandang tagiliran o sa balikat. So, may possibility na ganun din ang mangyayari dito sa mag-ama kung hindi nakuhanan ng video. 'Di ba? Sana imbestigahan nyo rin po yon kung meron siyang armas dahil pag napatunayang may armas siya, pwede nyo siyang kasuhan ng illegal possession of firearms. 'Di ba? Bukod doon sa child abuse, malicious mischief, grave threat at physical injury, mga kaplastik. So dapat may mga masinsinang investigasyon yan. Kasi nasabi niyang papatayin niya yung tao eh. So may possibility na may dalang baril yan. At sa ngayon, nakakawala pa yung hinayupak na Carlos Subong na yan, may possibility na balikan niya yung biktima. Lalo na yan, kinuhanan niyo ng lisensya. Pero kahit naman kuhaan nyo ng lisensya yung taong yan, kaya naman magmaneho ng walang lisensya yan eh. Alam mo kung bakit? Kadalasan naman ang mga hinuhuli ng mga blue boys sa highway ay hindi naman po four wheels. Ang kadalasan na pinag-iinitan ng mga blue boys natin ay yung mga motorista o yung mga two wheels. Kaya wala sa kanya yan. Kaya pa rin niya magmaneho without license, mga kaplastik. Kagaya ng natutuwa si Norman Mangusin that time na narevokan kanyang lisensya dahil sa hindi siya nagsusot ng seatbelt, nag-vlog during the driving, gumagamit ng cellphone at iba pa. Wala sa kanya yon. Kasi alam niya sa sarili niya na kaya naman niya mag-drive without license. Kasi kadalasan naman, ang mga hinuhuli ng mga enforcer o mga HPG ay mga two wheels lamang at hindi po four wheels. Kaya kahit matanggalan mo ng lisensya tong si Carlos Subong ay 100% he can able to drive anytime, anywhere, any place. So tuloy natin yung video. niya na magtatatlong buwan na ako dito, imposibleng hindi mo alam, hindi mo naririnig na yung kampanya against sa road rage, lalo na taga-Antipolo siya. Yung unang-unang araw ko dito, inaksyonan ko, Antipolo rin yung nangyari. So imposible, abuso talaga.
Sinabi niya dahil nagalit siya doon sa mga tao niya bago siya pumunta doon, nadala raw niya. Pero hindi katwiran yun eh. Hindi katwiran yun. Tayo naman, nag-sorry siya pero ang sabi pa nga niya, hindi na niya ulitin. Pag inulit niya, siya na raw pupunta sa LTO. Kako, hindi po pwede yung mga ganun. Ako, ang lisensya, hindi nyo karapatan yan. Pribilehiyo yan na pwedeng bawiin anytime. Lalo na ganyan yung ginawa ninyo. Di ba't sinabi ko noon, huwag kayong bababa para manakit kayo ng tao. Ito, wala eh. Sinaktan na niya, minura-mura pa niya yung mag-ama. Na may mali eh. Walang disiplina. Wala silang disiplina. Subukan po dun sa pag-suspend po ng driver's license, ano pa po yung possible sanctions po? Okay. Yung license, may recommendation na kami na meron na kaming action na dahil sa nangyari na i-revoke yung driver's license niya. Bukas, ilalabas namin yung resolution tungkol dito. Kasi may basis kami kung bakit kailangan siyang ma-revoke. Appealable po ba? Pwede naman siya mag-appeal. Pwede naman mag-appeal. Kanina? Sa LTO. Oo. Pero syempre, alam naman natin kung ano yung bigat ng ginawa niya. Ba't kailangan yung payagan mag-appeal yung tao? Kitang-kita naman sa video kung paano niya tarantaduhin yung mga biktima eh. At saka dapat nga yan, nakulong na yan eh. Di ba? Even na sabi mong banta lang yun eh. Isang malaking kaso na yun. Yung sinaktan nga niya, binatukan niya si Crispin Villamor. Isang malaking ebidensya na rin yun. At wala namang damages ang kanyang sasakyan eh. So nangangahulugan lang talaga na nag-power trippings lang yung tao. Kasi alam niya sa sarili niya na siya yung pagtatanggol ng kanyang kapatid na artista. Kaya nga nagawa niyang i-arregluhin dun sa municipal office ng mayor ng Antipolo para yung gusot na ito ay matapos agad. Kaya nga siya nagpasalamat eh. Shout out kay Mayor Inares, ay absuelto na po ang aking kapatid. Pero wala na siyang lisensya. Pero mas maganda talaga to ay makulong na. Kasi nga, di ba? Pwede pang mangyari yan. Or even case scenario, ay worst scenario is mabalikan yung tao. Di ba? Hanggat nakakalaya yung tao, may kakayahan pa yan na gumawa ng kalokohan at may kakayahan pa yan na gumawa ng kahit anong bagay na ikasisira ng buhay ng ibang tao. Di ba? So, syempre, to the rescue yung kanyang kapatid. Eh bakit sinabi niya before na ang kasalanan ni Pedro ay di kasalanan ni Juan? Pero bakit nakikialam siya? Mga kaplastik. Bakit siya namamagitan sa dalawang alitan ng biktima at ng kanyang kapatid? So, di mo pala kasalanan eh. O bakit mo sinasabi na humihingi ka ng tawad para sa kapatid mo? O kita mo naman sa video, hindi siya humingi ng tawad doon sa biktima eh. Mas natakot pa nga siya sa LTO eh. So wala siyang desidido na manghingi ng tawad sa biktima. Kasi nga, naipit na siya sa sitwasyon eh. Paano na lang kung hindi na videoan yung nangyari sa tao yon? So wala na sapat na ebidensya. So kawawa naman yung biktima. Habang buhay niyan dadalhin yung sama ng loob na yun. Na ang kapatid pala ng artista ang sumapak sa kanya. Tapos napapanood pa niya sa TV yung kapatid niya, no? Ang saya-saya dun sa Channel 7. Nagagawa niya magsaya dun. Habang pinatukan siya ng taong may atraso sa kanya. Diba? Sana makulong tong si Carlos Subong. Para mabigyan natin ng sample yung mga kupal na mga motorista at mga driver na gagawa pa ng mga kalokohan kagaya nito. Na nagpa-power tripping sa kalsada na piling nila na binili nila ang kahabaan ng Marcos Highway
ang kahabaan ng kalsada sa kanilang lugar. Na kung dumaan sila parang ayaw nila na natatraffic sila. 'Di ba? Ganun kasi sila Gusto nila sila ang bibigyan mo ng daan. Kapag nakahambalang yung kariton mo dyan, papalabasin nila na binangga mo daw sila. Kahit na sila mismo ang nakabangga. Nasa Pilipinas tayo Siyempre, mas makapangyarihan ng mga mayayaman. Kaya nga hanggang ngayon, nandyan pa rin, malaya pa, di ba? Hindi nakulong. Dapat nga yan, nakulong yan Sa North Korea, gawin mo yan. Talaga may kalalagyan yung buhay mo, Carlos Subong. Baka hindi ka naabuti ng Pasko. Di ba? Yan ang gusto ko sa batas ng Korea, North Korea. Wala nang pasubali. Basta nakitang ganyan ang ugali mo, good luck na lang sa kaluluwa mo. Baka sabihin pa nga ng Prime Minister ng North Korea, see you in hell. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.